na naging ugat ng malawakang, ano man tawag dyan? Opinyon. Parang protesta Jen. Oho. Galit na galit ang mga teacher. Ang gusto nga Parang sama ng panahon pala yan. mag-resign na si Nagpupuyos. Jose Claire Castro. May panawagan ng gano'n? Oo. Iba't ibang malalaking Mabigat. organisasyon ng mga guro ito, ha? Oo. Pakinggan nga po natin, balikan natin, ano ba yung sinabi kahapon May kinagalit ng na mga ikinagalit ng mga teacher? Sige po. Isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Ayan dyan. Dalawang bagay ang Mabigat. binigyan niya ng sabi, ang binanggit ni Nung Jen. bandang huli, gusto niya magpasa rin sa pangalawang Pangulo. Yun ang kanya sanang pinupuntiri. Pero doon sa bandang Grave una threats kasi... yun di ba? Oo. Yung una ay tungkol, kasi ang sabi niya, ang isa sa nakikitang solusyon, ibig sabihin may problema, di ba? Tama. Ang problema, yung karahasan sa eskwelahan. Oo. Anong solusyon? Ay yun daw mga teacher, ay wag magturo ng Ito to sinabi niyo. Sige, banggitin mo. Sila minsan Oh. ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Ay anong magiging damdamin mo kung ikaw ang teacher na narinig mo yan? Ako mula grade 1 hanggang grade 6. Oh. Aywan ko, wala akong teacher na natatandaan ko na nagturo sa akin ng kawalang modo. O Jen, ang lesson natin ngayon tuturuan kitang ng paano maging walang modo, ha? Punta ka rito. May ganun ba? Hindi, dati nga meron pa tayong yung tawag doon, di ba, part ng clearance mo, yung good moral and right conduct. Parang yun natin. Good moral character. Oo, mga ganun eh. Oo. At maging sa mga susunod na pag-aaral, aywan ko, kung saan nakuha ni Ante. Meron ba kayang teacher, halimbawa si Ante na nagturo ng gano'n, o kaya may nalaman siyang teacher, totoo ba yun? Teacher na nagtuturo daw po sa kanilang estudyante kung papaano maging walang modo. Ayun. Lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa mga ibang tao. Di ba? Ay, ikaw, di ba, pag narinig mo yan kagad ang papasok sa isip mo. Lalo na kung ikaw ay teacher na pagod, kulang ang sahod, Aywan ko. madaming ginagawa. Sa hinagap ko, sabi ko nga, sa hinagap, siguro ng mga teacher na nakikinig ngayon sa atin, may pagkakataon kaya sa kanilang buhay bilang isang maestro, dumating kaya kahit saglit lang sa pagkakataon na habang sila nagtuturo, na, ang ngayon dapat wala muna kayong modo. Huwag kayong gagalang Lahat na matatanda dito, lapas tanganin ninyo Nako po. May ganun kaya? Wala nga ganon. Kaya kapag kaya narinig ng teacher, tapos titingnan natin ano ba ang kalagayan ng mga teacher sa Pilipinas, maintindihan mo na magagalit talaga sila di ba? Pero doon sa punto natin, balikan natin. Sunod kasi yung karahasan. Kung sa ganun na naging kanyang konklusyon, na maril sa Tacloban, etc., etc., hanggang sa nangyari nga kahapon, 'di ba? Hindi 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 ba?
Hindi ko maisip kung paanong pumunta sa ganong konklusyon. Hindi, para ang sinasabi niya, kasi may mga teacher na ang natututunan ng mga bata ay pagiging walang modo. Yun nga, Parang- walang modo. Kaya, dahil sinabi niya yun dun sa insidente na may pamaril, ang isipin mo, kaya ba nainganyo mamaril yung mga bata ay dahil sa teacher? Hindi ba ganun ang magiging... Ganun ang magiging conclusion mo doon. Pero, ayoko, sana mali tayo ng ating hinuha, Nelson, ano ha? Paano mali? Paano tayo magkakamali? Siya yung nagsasalita. Hindi ko maisip. Ngayon ko lang nakita yung pinaka-konteksto ng kanyang sinabi. Oo! Kaya pala hindi mo tama yung sinabi mo. Oo! Hindi talaga mapipigil ng mga teacher na magagalit o sasamaan loob sa kanila sa pahayag na ito. Tingnan natin ang mga naging reaksyon nila dyan, ha? At hindi pangkaraniwang ito, ha? Tagapagsalita ng Pangulo ito. Samantalang kahapon kasi narinig ko yung magalang at mula ngang sa puso, di ba? Taos-pusong pakikiramay ang ipinarating ng Pangulong Bongbong doon sa mga nasangkot sa insidente na yung kahapon sa Tama. Buanga. Dapat huminto na siya doon. Kasi Ayun, nung sana. ano po ba mga solusyon dito? Nag-imbento siya dyan ng mga solusyon. ganon. Nagsariling kalooban nga. Yun, ang masakit. Lumagpas kesa dun sa nasusulat. Napahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, mabigat. Napakasama nga noon, ha? Oho. Ano nga naging pahayag ng mga iba't ibang grupo? Yan, sige. Pakita natin. Ano bang mga naging reaksyon, ha? Ang unang pumuna dito, yung mga grupong Alliance of Concerned Teacher dyan, ACT. Oo. Ano yan? Mga militanting grupo yan. At saka yung ACT-CIS, yung... Ay, di naman. Yung party list group yan. party list group. Tulpo, tsaka YAP. Oo, yung mga teacher din. May mga teacher din ba yan? Mga kasapi, ACIS? Wala yung mga reaction Oho. Nasaan na yung mga reaction? Meron nata. Yung Alliance, yung kay Benjo Basas. Sila na, no? Yung anong grupo ngayon? Makikita mo, walang grupo ng teacher na sumang-ayon kay Claire Castro. Baka naman may sumang-ayong PTA. PTA kaya? Wala din. Oo. Wala din ba? Parents Teacher Association? Wala. Yung kalipunan ng mga may-ari ng eskwelahan? Hindi din. Hindi rin ba? Ay baka naman sinang-ayunan nito ni DepEd Secretary Sani Angara. Wala, tahimik si Secretary Sani. Oo. At tsaka hindi sa sangayunan yan. Ano? Ganun ba? Kasi yung bandang huli, yun, doon mararamdaman mo na gusto niyang ilihis yung naratibo na para bagang ano yung sinabi, naalala kong bigla yung sinabi ni NBI Director, yung pagbabanta, meron daw yung klase yung natatransfer na ano yung paliwanag na? Nung pinatago sa sa pagdinig sa Senado, yun daw paggabanta na yon ay parang nagkakaroon ng, meron siyang terminong ginamit Kinetic. Kinetic force. Nagkakaroon daw ng kinetic force yung mga banta na yon, Nelson. Oo nga. Bago tayo pumunta ron, yun nga una. Ayan. Ito sabi ng isa, anong grupo ito? Sa halip na linawin ang maling impresyon sa kanyang naging pahayag, ito reaction na lang ito. Oo nga. Reaction Hindi, ito. yung unang yung unang reaction muna. Pero wala ate. Anyway, baka naman binawi niya ngayon, Nelson. Sasabihin niya, pasensya na po, nagkamali ako ng salita Baka Pasensya na. yan, siguro dala lang ng bugso ng damdamin, Kaya etc. hindi ko talaga inisip masyado Oo. Iba ho yung tinutukoy ko. Pasensya na. Iba ang kasi kung ganoon ako, yun ang sasabihin ko, Nelson. Dapat lang. Baka naman bumawi ngayon. Pakinggan natin. Ngayon. Kasi 'di ba, press con uli. Tinanong siya, ano pong reaksyon niyo doon sa napakaraming teacher nagagalit sa inyo Yan. Anong sabi? Sige nga, panoorin natin. Ngayon na ito. Ngayon hapon. Ano na ang bawi ni Auntie Claire? Sige nga, nanindigan ba o bumawi na? At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam,
Ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Tuloy mo pa, may rebuttal pa yan eh. Meron pa. May rebuttal pa yan. Maganda yun. Kayo ba hindi pa hihingi ng paumanhin? Meron pa yan. Yung rebuttal. Yung sagot ulit ni Ivan. Tuloy mo pa direct. Hindi naman sa gusto kong mang-intriga. Oo. Kasi tinatanong mo mag-apology ba? Andun yung sa bandang huli. Yung lundo ng sinabi niya. Tuloy mo pa. Maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga... Ayun, iba-iba.